Capricorn, hi, welcome to Mystic Queen PH. Titignan natin kung ano yung energies for you. Ngayong full moon ni Capricorn sa July 11, 2025 at 4:36 AM Philippine time. Ayan, so maaaring mas makaresonate dito yung mga Capricorn rising. Pwede rin naman ito mag-resonate sa inyo if you are Capricorn Sun or Moon. Okay, let's see. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay. Capricorn. Itong full moon in Capricorn is of course happening in your first house, which is about yourself. So you might feel emotional around this time, Capricorn. Yung parang medyo mabigat sa pakiramdam. Kasi alam mo yung feeling na marami kang dinadala sa sarili mo na hindi mo naman na kailangang dalhin. So it's time to let that go para gumaan ang iyong pakiramdam. Oo. So, siyempre kanya-kanya 'yan. Ikaw yung nakakaalam diyan kung ano yung mga kailangan mo ng i-let go na hindi naman na nagse-serve para sa highest good mo. Oo, yung iba sa inyo you might feel na ano, para kayong tinatamad, ayaw niyo kumilos, or parang feeling mo meron kang gustong takasang sitwasyon na gusto mong mag-focus na lang sa sarili mo. Some of you, it can be a challenging situation for your relationship. Um, yeah, challenging situation sa relationship ninyo. Pwedeng ito yung time na nire-reassess mo kung masaya ka pa ba sa person that you're dealing with. Kung itutuloy mo ba yung relationship. But if okay naman kayo ng person mo, so hindi ito energy mo, no? Hindi ito para sa'yo. But some of you, ganon. Pwede rin tong sa very serious relationship or commitment mo. Pwede rin tong close relationship mo with your parents or with your family members, your friends, or sa meron kang business partnership. So merong tension kasi. So pwedeng may mga gusto yung partner mo na ayaw mo, or may gusto ka na ayaw ng partner mo. So, doon nagkakaroon ng struggle. So, some of you, you feel like you want to travel. You go to different places. Yun yung pinaka-comfort zone ninyo na mag-explore, to go on an adventure, or may pag-aralan na bagong kaalaman na alam mong pwedeng tumulong sa'yo sa situation mo ngayon. If you want to read books, then read books. Makakatulong yun for you. And for traveling, so kung mahilig kayo mag-travel, maaring makakatulong sa'yo yung travel or vacation para makapag-decide ka. Lalo na kung meron ka major decision. Pero kung gusto mo lang ng clarity sa sitwasyon mo, maaring makakatulong sa'yo yung pag-travel. Or pag-focus sa sarili, yung pagkakaroon ng katahimikan ng isip. What is the energy ng first house? Ooh, your energy. Ace of Pentacles, okay. Meron kang gusto kasing simulan. Kaya lang yung iba sa inyo, pwedeng yung hindi kayo ganun ka all out na gawin or simulan. Pwede kasing iniisip niyo na baka hindi mag-workout, or naghahanap kayo ng validation galing sa ibang tao para i-pursue nyo na. So there's a new beginning that you want to try. Pero parang hindi ka pa sure eh. Hindi ka pa all out dito. Oo. Gusto mo, kasi pagkasigurista ka eh. What is the 7th house energy? Okay. Sa relationship, parang ito yung challenge ninyo, Capricorn. Lalo na yung mga Capricorn rising.
meron kasi kayong yung iba ha, meron kayong relationship, close relationship ngayon na you feel disconnected or you feel na hindi na kayo aligned ng person na 'to, but hindi ka makaalis kasi natatakot ka sa sasabihin ng ibang tao. Like, ano yung opinion nila, na baka may mag-react or alam mo yun, halimbawa nasa isang relationship ka na maraming sumusuporta sa'yo sa relationship mo na yan. But ikaw mismo, doon sa relasyon ninyo, you don't feel deeply connected anymore for some reasons. Parang tinitingnan mo kung tama ba yung naging decision mo. Kaya, parang ikaw mismo, kalaban mo rin yung sarili mo. Oo. So, iisipin mo kung ano ba, alis ka ba sa ganyan? Sasabihin mo ba sa partner mo that you're no longer deeply connected with this person? O magtsatsaga ka, magtitiis ka? Kasi inisip mo yung sasabihin ng ibang tao eh. What is the 9th house? Oh, okay. Alam nyo, malaking tulong sa inyong decision, pagkakaroon ng clarity talaga is to travel. Pumunta ka sa isang lugar na kung saan may katahimikan ka ng isip. 9 days. Pwedeng within a week. 7 to 9 days. So, ayan, magkakaroon ka na ng clarity. Maliliwanagan ka na. Maliliwanagan ka na sa direksyon na gusto mong tahakin. Kasi nahihirapan kaya parang gusto mo mag-let go pero yung isip mo ayaw eh. So, alamin mo muna kung ano ba talaga yung gusto mong destinasyon. Oh, you're very close to achieving your goal. Konting push pa. Ano man tong goals mo sa buhay. Keep your heart open. Yes, be open to new ideas. And if meron mang kailangang pag-usapan, maging bukas yung puso mo na i-express yung totoong nararamdaman mo. Kasi minsan hindi mo sinasabi talaga lahat. Like, may tinatago ka. It's because parang ayaw mo na meron kang ma-offend or may sumama ang loob. Pero kasi, pag napunta ka na dun sa sitwasyon na kailangan mo na talagang magsabi ng totoo, like, i-all out yung sasabihin mo, masasabi mo naman yon. Oo. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko ngayon, actually. But, for some of you Capricorn, maaring ganon. Meron kayong sitwasyon ngayon na hindi niyo talaga masabi yung totoong laman ng puso nyo, ng gusto ninyo. Hinahayaan nyo na lang kung saan kayo dalhin or saan makarating. Pero, yun yung isa na sa nagpapabigat sa inyo kasi nga hindi nyo na ilalabas lahat. It's time to let go. What no longer serving you. So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.